Mayroon tayong bagong i-build. Gagamit tayo ng S168 na battery. Meron siyang capacity na 60 AH or 60,000 mAh. So ang unang proseso sa ginagawa natin once na nakabili tayo ng mga batteries online ay yung pagta-top balance dito. So ang gagawin mo lang, napakasimple. Pagko-connectin mo lahat yung positive line saka negative line, katulad dito sa proseso na ginagawa ko. Pagkatapos, i-charge mo lang din siya, fully charge mo sa 3.65 volts para magawa yung tinatawag nilang top balancing. So ngayon, ano ba yung top balancing na sinasabi nila? Bakit nga ba mahalaga yung top balancing? So sa lahat ng nagbi-build ng mga battery pack, napakahalaga na magkaroon tayo ng tinatawag nilang top balancing. So una, syempre tumutulong ito sa pagsasaayos doon sa pagkakaiba ng charge level ng bawat cell doon sa battery pack. Kapag yung mga cells na yan may pantay-pantay na charge, mas maayos yung overall performance mismo ng battery. So napakaganda talaga yung process nung top balancing. Next, yung mapapahaba yung buhay ng battery. So yung mga cells mismo na may hindi pantay na charge levels ay maaaring magdulot siya ng overcharging o yung tinatawag nilang undercharging. And then yung patuloy na imbalance na yan, nagdudulot siya dun sa mabilis na pagkasira ng mga cells, na yun mismo yung nagpapababa dun sa buhay ng mga baterya. Kaya yung top balancing na yan ay siya yung nagpapahaba mismo dun sa battery. So paano siya mapapahaba? Dun mismo sa pag-iwas ng hindi pagiging balanse ng mga baterya. Pangatlo, yung safety, yung kaligtasan mismo. Yung hindi balance kasi na cells, maaaring magdulot siya ng panganib tulad ng overheating, pwede ring swelling o di kaya pagkasira mismo ng battery. Most of the time kasi kapag nagkaroon ka ng over discharging din dun mismo sa battery, lalong-lalo sa mga LiPo4, pag gumagamit kayo ng 32650 mga ganyan or other types ng battery, nagkakaroon siya ng leakage. So yung pag-top balance na yan, tumutulong siya para maiwasan mismo yung panganib, na ito yung ginagawa natin para mapanatili yung pantay-pantay na condition ng lahat ng cells. Pang-apat, ito yung para ma-maximize natin yung capacity mismo ng battery. Kapag yung cells kasi ay na-balance ng maayos, ang kabuuang capacity ng baterya ay mamamaximize siya ng maganda. Kung hindi balance yung cells, ang mangyayari, ang ilang cells maaring maubos ng mas mabilis kaysa dun sa iba, na nagre-resulta siya dun sa pagbaba ng kabuuang capacity ng battery. Kaya kung titignan nyo dito sa mga puntong ito, napakahalaga talaga yung pag-top balance natin dun sa mga battery. So in conclusion, yung top balancing, ito yung isa sa pinakamahalagang hakbang upang mapanatili natin yung optimum na pagganap, yung kaligtasan, at saka yung lifespan mismo ng ating mga LiPo4 na battery.